kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, araw ng Miyerkules, ikalima sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre maya-maya lang. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay nasusubaybayan simultaneously sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. At tayo po ay live simulcast din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan. Magpadala lang po kayo ng komento sa aming Facebook page o kaya po ay sa aming hotline. Mamaya po i-announce namin kung ano yung aming hotline. At pero yung ating patuloy pa rin na binabantayan na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kung kayo po ay nandiyan sa mga lugar na apektado po ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa aming text line 0999-376-6768 dahil mamaya po meron tayong makakapanayam mula sa DSWD para rekta na nating iugnay yung inyong mga concerns o pangailangan nang sa gayon ay agad pong matugunan ng mga otoridad. Yun pong Bulkang Kanlaon, batay po doon sa huling impormasyon na mula po sa PBOX, may hinang pagyanig yung naitala sa Mount Kanlaon matapos nga po yung pagputok nito noong Lunes ng gabi. Ang binabanggit po ng PBOX, 81 low-frequency volcanic earthquakes at 2 volcanic tectonic earthquakes ang naitala. Magmula po nang yan ay pumutok noong Lunes. At tinukoy din ng PBOX yung mga lugar na nakaranas ng ashfall at kasama po dyan ang ilang barangay sa Bago City, La Carlota City, La Castellana at Canlaon City. Ang in-explain pa ng PBOX, paminsan-minsan nangyayari yung phreatic at sandaling explosive eruption ng Canlaon. Magmula umano sa 43 na insidente ng pagputok nito mula noong 1866. Mula po noong 1866, 43 times nang pumutok ang Bulkang Kanlaon, pero tanging yung insidente lamang noong 1902 ang magmatic eruption at nagdulot po ng lava flow. Anyway, bago pa tayo tuluyang lumalim po sa ating talakayan, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Miyerkules, ikalima sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, Canlaon City isinailalim na sa state of calamity matapos ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. DWIZ Balita. 29 pesos na kada kilo ng bigas para lang sa mahihirap. Ayon po yan sa NEDA. DWIZ Balita. Imelda Papin itinalaga ni Pangulong Marcos bilang acting member ng Board of Directors ng PCSO. DWIZ Balita. At 50 tauhan ng Bamban Police sinibak sa pwesto sa gitna ng investigasyon sa Pogo. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa.
At ngayon sa detalye ng ating mga balita, isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental matapos ang pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kasunod ito ng isinagawang pagpupulong ng lokal na pamahalaan kung saan tinalakay ang rekomendasyon na ideklara ang state of calamity. Nabatid na 5 barangay sa nasabing lungsod ang apektado ng pagsabog ng bulkan at kabilang na po dyan ang Barangay Pula, Masulog, Malaiba, Lumapaw at Linutangan. Habang umabot naman sa halos 2,000 individual o mahigit 200 pamilya ang inilipat sa mga evacuation center na apektado ng pag-alboroto ng bulkan. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Kaugnay pa rin ang binabantayan nating epekto ng pagputok ng Bulkang Canlaon, ang DSWD tiniyak na sapat ang supply ng mga family food packs para sa mga apektado ng Bulkang Canlaon. Report mula kay Patrol Number 30, Jelly Mendez. Jelly? Binigyang diin ni Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao na sapat ang supply ng family food packs para sa mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay ASEC Dumlao, naka-prepositioned na sa mga apektadong lugar ang food and non-food items kung saan ay target nilang makapag-abot ng 50,000 family food packs. Sinabi ng opisyal na 10,000 family food packs ang dumating kagabi para ipamahagi ang 5,000 family food packs sa Negros Occidental at 5,000 din sa Negros Oriental. Sa naging pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na pangasiwaan ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong pamilya. Binigyan din ng kalihim na magpapatuloy ang pag-aabot ng kinakailangang tulong gaya na lamang ng ayuda ay yung FFPS AIX program at ang emergency cash transfer sakaling lumala pa ang sitwasyon sa nasabing lugar. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Nilinaw naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi lahat ay makikinabang sa ikinakasang 29 na piso kada kilo na halaga ng bigas sa buwan ng Agosto. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang hakbang ng pamahalaan ay para sa mga hindi kayang makasabay sa taas ng presyo ng bigas, partikular na ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Habang kumikilos na rin anya ang Department of Agriculture para maisakatuparan ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa centers ng gobyerno. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang singer na si Imelda Papin bilang bagong acting member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Si Papin ay nanumpa kahapon sa harap mismo ni PBBM. Ang PCSO isang government-owned and controlled corporation na nasa ilalim ng Office of the President kung saan kabilang sa mandato nito ay ang pagbibigay ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng mga serbisyong medikal at kawang-gawa mula sa mga programa at palaro nito. Samantala, hinirang naman ni Pangulong Marcos ang misis ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na si Maria Ana Katrina U. Pimentel bilang Special Envoy to the United Arab Emirates. DWIZ Balita. Tinanggal sa pwesto ng National Headquarters ng Philippine National Police ang 49 na pulis sa Bamban, Tarlac kasabay ng preventive suspension ni Mayor Alice Guo. Ayon kay Colonel Miguel Mendoza Guzman, ang direktor ng Tarlac Police Provincial Office, ito ay para matiyak ang transparency at kanilang posibleng pananagutan. Dagdag pa ni Colonel Guzman, ito ay para mapanatili rin ang integridad, maayos na pamantayan at tiwala ng publiko sa mga alagad ng batas. Kaugnay nito inilipat ang mga naturang pulis sa Bamban sa Central Luzon Police Regional Office habang idinestino sa nabanggit na bayan ang mga otoridad mula Tarlac Provincial Police Office. DWIZ Balita.
Nasa linya na ba ng ating komunikasyon si DSWD's spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao? Ayan. Ito puntahan na natin kung ano yung ginagawa ng hakbang ng pamahalaan doon sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. At kaugnay po niyan, makakasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng DSWD. Wala pong iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Good morning po, ASEC. Magandang umaga po, Ma'am Cecil. Magandang umaga din po kay Senator. And of course, magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay na inyong pong programa. Yes, ASEC, kamusta po inyong monitoring kaugnay po dito sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon? Well, batay po dun sa pinakahuling DROMIC report ng DSWD, this is as of 6 p.m. last night, kami po ay may naitala na mahigit 600 na pamilya or mahigit 2,000 na mga individual yung nga pong apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon mula po sa 16 barangays from Negros Occidental at 4 barangays naman from Negros Oriental. From that report, meron kaming naitala din na mahigit 400 na pamilya or mahigit 1,400 naman po yan na individual yung pansamantalang nanunuluyan sa 12 evacuation centers na manatagpuan sa mga syudad po ng Bago, La Carlota, at La Castellana sa Negros Occidental at meron din po sa Canlaon City sa Negros Oriental. Ito pong mga apektadong pamilya at individual na ito ay tinulungan po ng DSWD sa pamamagitan ng mga family food packs, mga sleeping kits, other non-food items na nagkakahalaga po ng mahigit ng 325,000 pesos. Yan ay initial pa lamang po na tulong ibinabahagi ng ating ahensya as part of our disaster response efforts. We're still in close coordination with the local government units nang sa gayon matukoy pa po natin yung mga karagdagan na tulong na maaari natin ipaabot patay na rin po sa isinasagawang assessment at validation sa area. At good morning, Senator Tol. Ayan. Good morning. Nakikinig po tayo dyan sa report patungkol po dyan sa Canlaon. Salamat ASEC Dumlao at alalayan yung ating mga kababayan dyan. Siguro po isang pwedeng yung magawa ay patungkol po sa supply din ng tubig sa Canlaon. Although malakas ang tubig dyan, yung asphalt siguro, yung bahagi ng inalalagyan ng napapatakan ng asphalt, yung supply nila. Baka meron kayong maiging coordination sa Water District o sa LUA kung ano pa man. Yes po, Senator. In fact, ang DSWD meron po tayong kabahagi rin po ng menu ng welfare goods na ipinapamahagi natin yung potable drinking water. And our field offices are looking at how we can supply din po, nagpo-procure din po ng karagdagan para maibabahagi, lalo na dun sa mga kababayan natin nga na internally displaced. We'll check on our existing agreements with the local water district utilities kung meron po tayong ongoing na engagement with them, Senator. But definitely, that's something that we are looking into po. Siguro, salamat. Siguro Sentol and ASEC, maganda po maisama na rin doon sa relief goods, yung mga face mask para protection po ng ating mga kababayan doon. Correct. Sa ashfall. Yes, tama po iyan. In fact, noong pong the other night, nung una po kaming nagpulong nila Secretary Rex Gatchalian before he traveled to Negros nga po yesterday, nagbigay rin po siya ng direktiba sa ating mga regional directors na idagdag nga din po itong mga face mask nang sa gayon kapag ang mga miyembro ng aming quick response team ay bumaba sa area, meron po tayong agad na maipamahagi. While this is not part of the mandate of the DSWD, of course, gagawin na rin natin itong inisyatibo dahil tayo nga po yung unang nakakababa na sa ground at tayo po yung maraming mga individual, may mga kawani, po. So, we were given the instruction to bring along with us na po mga face masks. Ayun, maraming salamat po, ASEC. Lalo na pagka ganito pong mga insidente po ng pagsabog ng bulkan, medyo matagal-tagal ho sa evacuation center Base po doon sa mga nakalipas sa mga pagsabog. Pero wag naman ho sana na yun ang mangyari. Pero magkagayon man, yung pagtiyak po na magtutuloy-tuloy yung pag-alalay ng gobyerno sa mga kababayan po natin na apektado.
Tama po iyan. Of course, hindi naman po natin hinihiling na tumagal itong pag-aalburuto ni Bulkang Kanlaon, but nakahanda naman po ang DSWD na umalalay sa mga local government units at i-augment po yung kanilang mga resources. In fact, nagbigay nga po ng kautusan ang ating pong secretary na tiyakin na yung ating supply chain 1 and 2 ay makakapagpahatid nga po ng agarang food packs and other items dito sa areas na naapektuhan. Okay po, maraming salamat ASEC Dumlao. Maraming salamat ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat din po Senator and Ma'am Cecil. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, magandang umaga po ASEC. Yan. Yung mahaba-haba pa itong sa Kanlaon, pero ang kagandahan naman ay hindi talaga ganun kalakas, di ba, Cecil? Yes, Sentol. Yung monitoring ng PHIVOLCS Sentol, may hinang pagyanig yung kanilang naitala matapos yung pagputok noong Lunes ng gabi. 81 low-frequency volcanic earthquake, Sentol, yung kanilang na-monitor. At ang kainaman pala, Sentol, yung mga nakaraan daw na mga pagsabog ng Bulkang Kanlaon mula 1866, isang insidente lang yung ang nangyari ay magmatic eruption. Ibig sabihin nagdulot ng lava flow at yan po ay nangyari noong 1902. So kadalasan daw phreatic at short-lived explosive eruption yung nangyayari sa Bulkang Kanlaon, Sentol. Yun. Ang naantala lang dito na apektuhan yung mga biyahe papunta ng Bacolod. Ayun, yung mga eroplano, yun cancel lahat yung mga flights po yun. Marami-rami nga ho yun, Sentol. At yung payo rin po ng DOH, Sentol, yung mga kababayan natin doon, para maiwasan yung epekto ng ashfall sa kanilang kalusugan, magsuot po ng face mask, o kaya po takpan yung ilong at bibig ng basang tela. Pati raw po yung mga bahay, mainam daw po na isara yung mga pintuan at yung bintana para hindi makapasok ho yung ashfall. At yung may mga hika at chronic obstructive pulmonary disease o COPD, dapat daw po may sapat na supply ng inhaler. Kaya naman ang DOH Sentol, inilagay na nila sa Code White yung mga ospital malapit doon sa mga lugar na apektado po ng pagputok ng kanlaon para matiyak na bibigyan ng kaukulang serbisyo medikal ang ating mga kababayan doon. Ayun, Sentol. Yun. At magbabalik po muna tayo muli, Sentol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:22 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin, Sentol, ang presyo ngayon ng mga bilihin. Si Sandy Fernandez, si Maring Sandy, ay naroon ngayon sa Sierra Madre Market sa Mandaluyong City. Good morning, Sandy! Good morning, Sandy! Good morning po and happy Wednesday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil. Simulan ko na po, ang bigas dito mula Nueva Ecija ay 52 pesos per kilo ang pinakamura. Ito yung local well-milled rice. Habang 75 pesos per kilo naman ho yung pinakamahal, ito ho yung malagkit. Ang isda naman dito Malabon ay di umanong nagtaas ang presyo ng 20 to 40 pesos dahil onti ang supply dala ng bagyo ng mga nakaraang araw at yung buwan po, yung maliwanag ho ang buwan. Kaya mabibili sa 120 pesos per kilo ang pinakamurang isda, ito yung tilapia. Habang 400 pesos per kilo naman ang pinakamahal, ito yung pampano. Meron din ditong tahong na 160, pusit na 400 at hipon na 480 to 500 pesos per kilo. Ang karne at manok ay nagtaas din ang presyo dala ng tag-init. Mahirap daw lumaki ang baboy at manok. Kung kaya ang pinakamurang karne ay mabibili sa halagang 350 pesos per kilo, ito o yung pata. Habang 400 to 410 pesos ang pinakamahal, ito o yung liempo. Ang manok na dating 200 pesos ang bentahan ay bumibili ngayon dito ng 200 pesos per kilo. Yung sa usapan ng gulay naman ho natin, galing Divisoria, Balintawak at Pasig, ang pinakamura ay ang kamatis na naghahalagang 100 pesos per kilo.
habang ang pinakamahal naman ho ay ang bell pepper na 300 pesos per kilo. Yung binabantayan ho natin na luya, kung kahapon po sa Taft Avenue, Talipapa ay 260 ang bentahan, dito naman po ay nasa 280, Senator Francis Tolentino and Ms. Cecil. 280? Mas mahal. Yes. Taas dyan, ha? So pare-pareho na talaga, yun na talaga ang trend ngayon, ha, Cecil, ha? Tumataas ang luya. Halos doble ang itinaas, Sentol eh. Oo nga. 180, 150 lang yan ng weekend eh. Ngayon, almost 300 na yung ano. Yes Ano raw po, ang dahilan, Sandy? Ba't daw ganyang kataas? At nagtanong-tanong po ako dito sa mga tendero-tendera natin, at isa rin hong naka-apekto dito sa pagtaas ng luya ay talaga nung mga tag-init pa, dahil nga mahirap po tumubo yung mga bunga ng ating mga gulay, kung kaya't pagdating sa kanilang mga supplier o kapag nagbababaan galing sa mga na-mention kong lugar, dumodoble ho ang presyo. At pagdating nila dito sa kanilang bentahan, dinodoblehan po nila yung presyo para din ho sa mga other expenses kagaya ng delivery fee. Yes po, Supply ang problema, Sandy. Okay, Yes, anyway, Ms. Cecil. sino yung ating maswerte? Nanalo, yung maswerte natin nakakuha ng Sentol token, Sandy? Yes po, kasama natin ngayon si Nanay Rosa Ramos po, vegetable vendor. Kung gusto rin po natin kamustahin yung luya, pwede ho natin sa makausap ngayon. Ayaw nga. Nanay, magandang umaga. Although hindi ko nakikita sa screen. Hello Ayan po, na. morning po. Morning, good morning, Nanay. Kumusta po kayo? Kamusta na po kayo? Okay lang naman po sa pagtataas ng presyo ng gulay. Oo nga, yung luya nga, ba't ganun mataas, Nanay? Yan ang dahilan. Kahapon ba kasing taas o mas mataas talaga ngayon? Mataas po talaga ngayon, sir. Pero nung nakalipas na panahon, sir, medyo bababa ng konti. Pero hindi po talaga siya totally bumababa. Ang Ano presyo daw po ang kasi dahilan? wala Bakit nataas ang presyo ng luya? Daw tataas ang presyo. Yun nga rin po ang hindi namin malaman eh. Yun nga ang tinatanong namin sa mga dealer, sir eh. Hindi rin po nila masagot dahil daw po yata sa sobrang init ng panahon or walang ani. Ganun po, sir. Hindi Pero po din itong namin- luya, mabili pa rin kahit mataas ang presyo, di ba, Nanay? Opo, mabili po din kasi wala rin, siyempre po yung mga maliliit din ng mga nagtitinda, hindi rin po nila kayang ng mga luya, katulad po ng mga nasa kariton, yung iba po na bebenta sa mga mababang lang. Katulad dito Pag sa bumili ka amin, ng isda, bibili ka na rin ng luya. Oo. Ay, opo. Diba? Mga Ayun. siling pansya, ganun po. Kasama na po Ayun, yung mga talagang magkamats yan eh. Magkamats yan. Suot niya ba yung ano natin, yung token natin, parang naka-jacket kayo. Oo nga. Suot niyo na po. Suot na pala ni Nanay, oh. Thank you, sir. Ba, Baka maganda naman. yan. Maganda yan, oo. Kumusta dyan sa mga kasama mo dyan, ha? Ano pa ang gulay po ang medyo tumaas ngayon? Ano pa ang gulay po ang medyo tumataas? Ano pa ang mga gulay po talaga na tumataas po ay mga Tagalog, ang palaya, talong. Pero talagang ang mataas po talaga yung mga luya. Patatas, sir. Yan, mga kalamansi. Ay, magandang items ng mga gulay. Parang mga gulay Alam Tagalog ko, mura yan, ang kalamansi sa Mindoro, Bakit mataas kaya ngayon? Alamin Hindi nga ko nga po natin alam. yan. Dito nga po, namumuno na kami ng 120 pesos, sir. Mga 140 bentahan namin ng mga kalamansi. Ganon. Nanay Rosa, meron ba kayong gustong batiin? Taga saan po ba probinsya nyo? Saan ang probinsya nyo? Taga-kalumpit ako, sir. Taga Bulacan. Oy, batiin nyo mga kamag-anak nyo ron. Binabati ko po ang lahat ng kamag-anak ko, anak ko, mga apo ko at mga kapatid. lahat na po. Nasa Kapatid TV natin po kayo. yung anak ko magbe-birthday, Nakikita kayo. sir. Nasa TV kayo ngayon. Opo, yung mag-anak ko magbe-birthday, sir, this coming. Yun. Ano po, nabati ko po birthday. siya, ang aking hapong si Birthday Roger daw po. Ramos. Opo. Happy birthday. Birthday po Mula ngayon ng sa- pinsan ko. Happy birthday daw. Opo. Happy Salamat, sir. birthday, oo. Sana po magkaroon ng tugod yung ating mga kaingan sa mga palinda. Oo. Ay, maraming salamat, Nanay Rosa. Kumusta na lang dyan sa mga kasamahan mo dyan at happy birthday sa inyong anak at magandang umaga sa inyo. Ingat-ingat po kayo dyan. Si Senator Tolentino po ito. Salamat po. Ingat din po. Thank you so much. Thank you. At narinig po natin si Nanay Rosa Ramos. Yun nga nakakapagtaka. Bakit yung luya, patuloy ang pagtaas, pati ito nadamay pa ito kalamansi. Ang binabanggit, Sentol, nung grupong may isang agricultural group, Sentol, parang NGO. Ang kanilang hinala, baka daw nag-hoard nung kasagsagan ng supply yung mga trader. Nabili ng mura, tapos hinord.
kinontrol yung supply na meron sa merkado, kaya daw nagtaas. Yun ang kanilang hinala, Sentol. Yun, isa rin sa maganda sigurong matingnan yung Sentol, no, ng Department of Agriculture, kung may katotohanan ba yung mga ganung pagdududa. Yun. Kasi pati yung kalamansi, Sentol, mataas yung 130, 150 Yun na nga. Bakit gano'n na ay kalat yan sa Mindoro, di ba? Aho, doon sa amin. Kalat yan sa Mindoro. Yun. At Sentol, ito, tanggap muna tayo ng uulat mula po sa labas ng impilan. Mga pamilyan sa bansa malamang daw na lamunin ng mga imported products dahil sa pagbaba ng taripa. Ang report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Malamang daw lamunin ng mga imported na produkto ang mga pamilihan sa bansa. Ito ang pangamba ni Senator Amy Marcos makarang aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Economic and Development Authority na ibaba ang taripa sa bigas at iba pang imported products mula 35% patungong 15%. Ang kay Senator Marcos, bagamat ayaw niya na lagi siyang ginagawang kontrabida sa administrasyon, pero hindi naman daw niya masisikmura ang pagpapababa ng taripa sa imported na bigas, kaning baboy at iba pang imported na produkto. Git ni Senator Marcos, paano na mangyayari sa mga lokal nating magsasaka kapag dumagsa ang mga imported na bigas at kaning baboy sa mga pamilihan. Hindi raw niya ito maintindihan at ang tanong ay yung ano pang makukuha o kung makukuha pa ba daw ito sa dasala. O narito inianunsyo ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ibababa sa 15% ang taripa ng bigas hanggang 2028 para mapababa ang presyo nito. Extended naman hanggang 2028 din ang pinababang taripa sa mais, karning baboy at mechanically deboned meat. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ito, Sentol, may lindol pala na nangyari kagabi, Sentol, sa Leyte. Saan? Leyte po. Saan sa Leyte? Ang lokasyon, Sentol, ay 12 kilometro timog silangan ng Inupakan, Leyte. Yun po. Ang depth ng lindol ay 4 kilometers po. Ang lakas po nito ay magnitude 4.2. Kagabi po ito nangyari around 10:42 p.m. Ayan po, pinapakita po natin ngayon sa ating screen yung eksaktong lugar na pinangyarihan ng lindol. Yung merong red dot. Ayan, yan yung eksaktong lugar kung saan nangyari yung pagyanig. At dahil po dyan, Sentol, nakapagtala po ng intense, naramdaman yung pagyanig na yan sa ilang mga lugar sa Leyte. Intensity 4 sa Inupakan, Intensity 3 sa City of Baybay, Hindang, Hilongos at Mahaplag. Gayun din po sa Sogod, Southern Leyte. Intensity 2 naman sa Bato, Matalom at Abuyog, Bontoc, Libagon sa Southern Leyte. At Intensity 3 din po sa Abuyog, Sogod at Intensity 1 sa Javier, Leyte. Ayan po, Sentol. Medyo ano yun? Puro Leyte, oo. Opo. Isang siguro yan, isang fault line. Yes, kaya dire-diretso yan, oo. Ayun, Sentol. Wala pa namang Sentol, no? 4.2 yung magnitude. Medyo moderate yung ganyang kalakas. Yung origin kaya, tectonic o ano? Wala pang nakalagay, Sentol, kung tectonic yung origin eh. Ang meron lang ay depth at yung eksaktong lokasyon. Yun. Pero baka ito ay tectonic. Pero malaman natin, Sentol, maya-maya, kumakala pa tayo ng karagdagang impormasyon tungkol po dito sa nangyaring lindol sa bahagi po ng Leyte. Magbabalik po munang muli, Sentol, ang ating programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:39 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik
po ang programang Usapang Tol at Sentol, yung pinapalinaw mo kanina kung ano yung origin ng lindol na nangyari po kagabi sa Leyte. Tectonic, Sentol. Tectonic. Ayun, Alam mo na, banggit mo yung abuyog. Alam mo yung abuyog? Merong maliit na kolehiyo. Yan po ang champion sa basketball sa ROTC Games sa Visayas. Ayun. Napakagaling. Maliit lang na community, Abuyog College sa Leyte. Congratulations po. At ngayong umaga din, Sentol. Ligtas po sila doon. Ngayong umaga din, Sentol, 3.1 magnitude naman. Baka ito ay aftershock. 6:24 AM lang, Sentol. Ang lokasyon naman ng lindol ay 2 kilometers southwest ng St. Bernard, Southern Leyte. Southern Leyte. Magkakalapit na yan dyan. So, nasa linya pala natin si ASEC Mario Marasigan. Yes, Sentol. Assistant Secretary. Yes, Sentol. Nasa linya na po natin komunikasyon ang Assistant Secretary ng Department of Energy, si Sir Mario Marasigan. Good morning po, ASEC. ASEC? Good morning, ASEC. Baka tayo ay nag-feedback kay ASEC ba yun? Nag-feedback yata tayo kay ASEC. Oo, kami nakabukas na radyo sa kanila. Magandang umaga po ulit. Teka na, wala sa linya ng ating komunikasyon, Sentol. Ang interesting, Sentol, na development sa DOE, kaugnay sa supply ng kuryente, nagtayo pala sila, Sentol, nag-create sila ng particular division na tututok sa pag-aaral kaugnay sa nuclear energy development. Ayan. At nasa linya na pong muli ng ating komunikasyon, Sentol, si ASEC Mario Marasigan. Good morning po, ASEC. Good morning po ulit. Morning! Nawawala? Yes, andito na, Sentol. Nasirin niyo na po natin komunikasyon. Yes po. Ayan, ito na. You're Morning, loud and ASEC. clear, ASEC. Opo. Yes po, Senator Tolentino. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Anong latest natin sa patungkol sa nuclear energy? Nagkaroon po tayo ng ating tinatawag na special order po. Nag-create po tayo ng special office para po sa nuclear energy. Ito nga po ay dahil sa pagsusulong natin na magkaroon tayo at tingnan natin ang posibilidad na magkaroon na tayo at magtayo ng nuclear power plant sa ating bansa. Alam nyo, ASEC, meron tayong sinusulong din bukod doon sa mga panukalang batas. Ito yung Nuclear Regulatory Framework, kasama si Congressman Marco Angco. Meron po tayong pinondohan para po naman sa Department of Science and Technology para mag-conduct ng research sa karagatan naman ng Labrador, Pangasinan. Kayo ba kasali rito sa ginagawa rin ng DOST? Nakikipag-consultation po kami, Senator. So, hindi nyo pa alam yung ginagawa nila kasi merong apparently, meron doon sa karagatan ng Labrador, Pangasinan na isang uri ng nuclear material na magagamit at yung research ng DOST ay patungkol doon kung ganong karami, ganong kalalim sa dagat at ganong karami yung quantity na ma-harvest doon. Atin pong alamin na Senator. Alamin nyo yun. At saka yung mayor natin sa Labrador, Pangasinan, na-interview namin dito sa programang ito, sila pa lang ngayon ang kaisa-isang munisipyo na willing to accept a nuclear power plant in the Philippines, Labrador, Pangasinan. Tama po, kasi ang Labrador po ay isa sa mga potential sites na tinitingnan natin na pwedeng pagtayo nuclear facility. Pero hindi po yung development ng resource. So tayo po naman ay tumitingin hindi lamang sa isa, kundi several places po at location na pwedeng maging potential pagtatayo po ng ating nuclear facility. Ayun. So ano ang yung pag-aaral na ginagawa nyo, kailan lalabas yan? Patuloy pa itong ginagawa natin. Meron po kasing 19 infrastructure requirements na dapat matupad natin. Ito po ay naaayon sa rules and regulation po at guidelines na ini-issue po ng International Atomic Energy Agency kung saan ito po ay pang-international na mga standards. Yun nga po, kasama po diyan yung pagbabalangkas ng regulatory framework po sa pagtatayo ng planta. Pero pinaghahandaan po natin lahat yan, buhat po sa safety and precaution,
site location, identification, yun po, availability ng transmission and interconnection facilities, pati din po yung pagkukonduct natin ng perception survey para sa ating pong general public. Cecil, baka may Yes, katanungan ka kay ASEC. Opo, may time frame ba kayo dito, ASEC, dito po sa development ng nuclear energy? Opo, meron po tayong mga time frame, may mga meron po tayong mga assessment period na sinatawag at ang ating pong ultimate na objective ay masunod po yung ating original plan sa ngayon na by 2032 meron na po tayong 1,200 megawatts capacity na nuclear facility sa ating bansa. Kailan po ito ulit? Taong 2032? Tama po kayo. Wow. 2032 po, 1,200 megawatts po ang inaay natin na pwede na nakatayo at mag-operate na nuclear power facilities. Matagal-tagal. Nagagawa na rin po tayo ng studies na yung tinatawag po nating retrofitting na mga coal facilities. Meron po bang pamamaraan o teknolohiya na papalitan po natin yung boiler ng existing coal power plant, pero gagamitin po natin yung turbine at saka generator na ang magsisupply na po ng steam ay ang ating nuclear facility. Ayun, medyo matagal-tagal ho pala pa, no? 8 years. Kung magtutuloy-tuloy yung inyong inilatag na timeline, ano ho, ASEC? Opo. Pero yun nga po, from time to time po, nire-review po natin ang ating time frames. At kung sakali po makakita tayo ng pagkakataon na mas maagang maitayo natin ang ating mga planta, kagaya nga po ng retrofitting and re-engineering of our coal power facilities, then baka po mas maaga, meron na po tayo. Ayun, yun ang po mainam. ASEC, on the other hand po, kaugnay pa rin po sa supply ng kuryente kasi napapadalas pa rin ho yung rotational brownout at yung nalalagay po sa yellow o red alert yung pong mga grid, particularly Luzon and Visayas. Kamusta na po ba, sir, ang supply ng kuryente ngayon? Meron pa rin po bang mga planta na naka-force outage at under preventive maintenance po? Tama po kayo. Sa kasalukuyan po, patuloy po yung pag-i-issue ng ating system operator ng yellow alert. Wala naman pong red alert. Kung saan, ang ibig sabihin lang po nito ay pwede pong magkaroon ng kakulangan ang reserva natin ng kuryente. Ito po ay sa kadahilanan na number one, mataas pa rin po ang projections natin pagdating sa demand or yung konsumo ng ating mga general public. At nandyan pa rin po yung tinatawag nating deratings or mas mababang pag-generate ng capacity ng ating malalaking planta. Bukod po dito, yung pong mga epekto ng El Nino at nandyan pa rin po at hindi pa rin po tumatakbo na sa malaki ng kapasidad ang ating mga hydropower facilities. Dapat po at mataas na po ang level ng ating generation. Kumpara po nung kasagsagan nung tag-init, ano ho? Opo, nandun po tayo sa huling bahagi na ang projections natin ay mataas, pero ito naman po ay unti-unti na bumababa. Kasi ang demand, sir, ay humupa na rin po ba ng bahagya ngayong nagsimula na po ang tag-ulan? O ganun pa rin? Bahagya po bumaba. Ang ating pong peak projections na nalagpasan na ay nasa 13,900. Tayo po ngayon, na projection natin ay nasa 12,700 pa rin. For the month of June po yan? Ito po ay sa unang bahagi lamang ng June. Kasi inaasahan po natin, pagpasok po ng kalagitnaan hanggang July, baka po pumasok na ang tag-ulan kung saan po La Nina naman ang ating pinaghahandaan. Ayan, oo nga. Mga poste naman ho ng kuryente yan. ASEC, ano ho? Yung mga nagtutumbahan. Opo, tama po kayo. Yung po mga masidling pagulan na pwede po maka-apekto sa linya ng ating kuryente. And talking about tag-ulan at bagyo, kamusta na ho ba, ASEC, yung power supply sa mga lugar po na naapektuhan po ng bagyong Agho? Naibalik na ho ba 100%? Hindi pa po 100%. Meron pa po tayong isang planta na inaantabayanan na makabalik po hopefully today. Kasi dapat po yun ay noong linggo pa nakabalik, pero nadidelay po sila doon sa kanilang pagkukumpune. Hindi po yung planta may diferensya, kundi yung pong linya. Okay. May projection ho kung kailan po yan maibabalik? Kailan maibabalik yung supply ho ng kuryente?
araw-araw po ay ina-update natin yan kasi nga po on a day-to-day monitoring namin, nagdi-delay po siya ng araw-araw. Kagabi po, tinarget natin na by 9 o'clock makapasok lahat. Sa kasamaang palad po, hanggang ngayon, hindi pa po sila nakakapag-online. Lastly na lang po on my part, ASEC and Sentol, ano pa po bang mga probinsya na naapektuhan ng bagyong Aghon, yung may problema po sa supply ng kuryente, if you have the data and monitoring po, ASEC? So ngayon po, wala na po tayong nakikitang may problema pa pagdating po dun sa restored na po lahat. Supply sa mga location. Ang ating pong concern ngayon ay yung pong mismo grid system natin na kung saan nagkakaroon nga po tayo ng yellow alert announcements. Wala po palang red alert, ano ho? Walang Sabado pa yun, Cecil. Sabado. Diba? Oh. Okay. Yes, Sentol. Okay na po on my part, ASEC. Wala na rin ako. Masyadong siguro mahaba-haba pa itong usaping ito. At napakarami nating dapat talakayin sa mga susunod. Yung patungkol sa solar, patungkol sa wind energy, at basically yung commitment ng DOE sa renewable energy. Pero kung kakapusin tayo sa oras, Cecil. Oo, kasi isa rin yan sa tutok ng administrasyon na Sentol, di ba, yung alternative source of energy. Para hindi na natin problema. ASEC, ito pong mga rotational brownout, So we look forward to that development po. Nuclear energy and renewable sources of energy. Marami pong salamat, ASEC Marasigan. Maraming salamat, ASEC Marasigan ng Department of Energy. Ma'am Cecil, at mabuhay po kayo. Maraming salamat, magandang umaga rin. Naman, dami nating problema dyan kung atin pong tatalakayin, hihimayin natin ito, ang haba nito. Ang haba nitong usapin sa enerhiya. At ito talaga siguro ang pumipigil sa pagpasok din ng ilang mga investors sa atin. Dahil iba yung pag ang kuryente mo mahina, hindi talaga alam ng mga foreign investors yan na mas kailangan nila mas consistent, mas mura. Yun naman ang lamang ng ibang karatig bansa natin, lalo na ang Indonesia at Malaysia, na mas mura ang kuryente. Sa buong Asia Sentol, kung di ako nagkakamali, Pilipinas po isa sa may pinakamahal na ganun na nga, kaya nakakalungkot. So, sa mga ibang pagkakataon siguro, mahimay natin ano yung mga bagong planta na binuksan, kung ito man ay geothermal, mini hydro, biomass, solar, wind energy. Kasi ang alam ko sa wind energy, ang halos lang, 160 megawatts at hindi ganong kalakas. Kahit maraming na-inaugurate, hindi ganong kalakas din na nasusupply sa ating mga kababayan. Pati siguro yung solar, Sentol. Gano'n na nga. At saka mga luma na yung atin, yung Masinloc 1, Masinloc 2, yung sa Limay, yung sa Suwal, mga luma na planta na ito. Hindi ito moderno at bago. So, mahaba-habang talakayin yan, Cecil. Pero yung mga hydropower plant, Sentol, marami pa rin pala. Binanggit kanina ni ASEC, operating on a minimum capacity pa rin. Kaya problema pa rin talaga yung supply. Kaya nalalagay sa yellow alert yung mga grid, lalo na sa Luzon at Visayas, at nakakaranas pa tayo ng rotational brownout. So, ibig sabihin, Sentol, posible pa rin yung mga brownout sa ilang mga lugar na nararanasan po ng ating mga kababayan. Tiis-tiis lang ng kaunti, Sentol, hanggang sa mag-improve yung sitwasyon ng mga planta at mag-normalize yung mga hydropower plant. Yan, baka ma-resolve na yung mga rotational brownout na yan. Yun nga lang, Sentol, pinaghahandaan na rin yung posibleng epekto po ng La Nina sa supply po ng kuryente sa bansa. Yan. Anyway, Sentol, bago tayo tuluyang magpaalam po, bigyan daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Always remember, in life, many things happen unexpectedly. No matter how well you plan and arrange your life, it will still be God's plan that prevails in the end. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you.
God bless us all at napakagandang mensahe po yan para po sa pagsisimula ng araw na ito. Araw po ngayon ng Miyerkules, June 5, at sa lahat po ng sumubaybay sa atin sa Usapang Tol, ito po si Senator Francis Tolentino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa mga kababayan natin sa Cebu, sa Dagupan at sa lahat na po ng nakatune ngayon. Makikita-kita po muli tayo sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa inyo. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat